Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Ayan, batiin natin yung katabi natin ng good morning. Ngitian natin. Ayan, good morning sa ating lahat. Ayan, salamat po ulit sa Diyos na nagkakasama-sama tayo dito para magpuri at mag-aral po ng kanyang salita. Kayo po ba ay pinagpala sa araw po na ito? Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Ayan po, handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Ngayong umaga po ay pagpapatuloy natin yung ating pag-aaral sa ating serye po dito sa Committed to God's Purpose. Okay. Now, last Sunday ay diniscuss na po natin itong mga bagay po na ito. Nakadalawang topic na po tayo. No? Last Sunday, last Sunday, sinabi po natin na ang tao po ay basically ay nilikha po ng merong purpose po sa kanyang buhay. No? At ang purpose po natin ay upang manampalataya at maging anak ng Diyos at maging kawangis ng ating Panginoong Kristo. At ngayon naman po, by the way, bago yun, we are created for relationship sa ating Diyos. And the other thing is we are created to represent Christ on earth. Yun po yung parang pinaka-purpose ng Panginoon. Bakit po tayo nilikha ng ating Diyos? Now, alam natin na yung relationship po na yan ay nasira dahil po ng pagsuway ng tao, pero ni-restore din po ng ating Panginoong Kristo doon sa cross. At hindi lang po yung relationship po yung nasira, kundi pati po yung ating image. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, bagaman tayo po ay anak ng Diyos at inutusan tayo to represent Christ, we are ambassadors dito sa mundo na ito. Pero yung image ng Diyos sa atin, nasira yun dahil sa kasalanan. Kaya hindi natin ma-represent si Christ. No? Hindi natin ma-represent si Christ ng perfecto. Pero, nung tayo po nakakilala sa Panginoon, at sabi natin last Sunday, ay merong ginagamit ng Diyos para ayusin yung image po na yun. No? Sabi natin last Sunday, ginagamit ng Diyos yung problema, yung mga tao, yung paghihintay, yung salita niya at yung banal na espiritu. At ongoing po yun. No? Ongoing process. Kaya, ang dapat nating isipin, palagi nating isipin, nandito tayo for relationship with God and to represent Christ to other people. Ngayon naman po, ang topic natin is we are created to belong. We are created to belong. Ang cross ay hindi lang po ni-restore yung ating relasyon sa Diyos, kundi binigyan niya rin po tayo ng bagong relasyon sa mga tao. No? Ni-restore niya rin yung ating relasyon, pakikitungo doon sa ating sa ibang tao. Now, meron po akong tanong sa inyo. No? Ang tanong ko po for this morning po, aside from your relationship with Jesus, what do you appreciate? What do you appreciate of being a Christian? Of course, being a Christian, we appreciate yung relationship mo kay Lord. Pero aside from that, ano po ang iba pang na-appreciate nyo bilang isang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano? Ano po? Pwede pang sumagot. Ano pa, aside from Jesus, no? Relationship with Jesus, ano pa yung isa sa mga pinaka na-appreciate nyo bilang isang Christian? Tanong mo yung katabi mo. Tanongin mo. Sige, tanongin mo yan. Okay, ano ba? Ha? Yan. Aside, yung benefits ng iyong relasyon sa Panginoon, I think po, for me, is our relationship with other Christian. No? Yung ating relasyon natin sa ating kapwa Kristiyano. Alam niyo po, tayo po, dito, hindi tayo magkakadugo. No? Pero, pinagsasama-sama tayo dito ng dugo ng ating Panginoon. Tama mo ba? Na I think mas
matibay po na ano yon, matibay na sandigan at dahilan ng ating pagbubuklod-buklod. Of course, yung sa mga dito, magkakapatid, magkaasawa, or magkapamilya, alam niyo po, hindi lang po kayo magkapamilya biologically, but you are belong to God's family spiritually. Kaya nga pag Christian ka, you belong to a family biologically, pero you belong to a family din spiritually. Meron ng mas matibay at mas malalim na dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy bilang isang pamilya. Tama ho ba? Sabi mo nga sa katabi mo, na-appreciate mo ba ako? Yan. Talaga sa kanya, yan. Na-appreciate mo. O, sabihin mo na lang sa kanya, na-appreciate kita. Sabihin mo sa kanya yan, na-appreciate kita. Okay. Yung nasa likod mo, sabihin mo sa kanya, kasi baka pamilya mo yung nasa, katabi mo, yung mga nasa likod mo, yan. Sabihin mo, na-appreciate kita. Yan, sabihin mo, na-appreciate kita. Kasi si Lord, tingnan niyo po, ang Diyos po, tingnan niyo po, ang Diyos, lumikha siya ng tao. Tama? Lumikha siya ng tao, si Adan. Tapos binigyan niya ng asawa. Kaya nagkaroon ng pamilya. At yung pamilya na yon, lumaki, naging clan. Naging clan. Tapos naging tribe, yung family na yon, 12 tribes. Bumili ng Diyos si Abraham at nagkaroon ng 12 tribes. At yung tribes na yon, naging nation. At sa New Testament, ang tawag natin sa kanila ay simbahan. Tayo po. Ganun po yung disenyo ng ating Diyos. Kung makita niyo po sa Bible. Ang sabi ng Genesis 2:18, sabi doon, ito po yung foundational verse po natin this morning. Sabi dito, the Lord God said, it is not good. It is not good for the man to be alone. It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Hindi daw po maganda, mabuti sa isang tao ang nag-iisa. Kung maalala nyo sa creation, sa Genesis chapter 1, nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, anong sabi ng Diyos sa bawat likha niya? Anong sabi niya? It is good. It is good. It is good. It is good. In fact, doon sa pinakahuli, sabi niya, it was very good. Very good daw, napakaganda. Pero, nung nalikha na niya lahat ng bagay, pati si Adan, at nakita niya, si Adan ay walang kasama, walang kapareho, sabi ng Diyos, it was not good. It is not good. No? It is not good. Kahit po si Adan ay nasa perfect garden, the Garden of Eden. Kahit po si Adan ay merong relasyon sa Diyos. In fact, sabi ng Bible, nandun mismo ang Diyos. No? Kasama, naglalakad ang Diyos doon. Kahit po si Adan ay merong trabaho. No, meron siyang resources, napakadaming resources. Pero ang sabi pa rin ng Panginoon, it was not good. It is not good. Kahit si Adan ay surrounded siya ng napakaraming animals. It is not good for a man to be alone. Now, hindi naman talaga necessary dito, sinasabi ng Bible na si Adan ay malungkot. Wala namang sinabing gano'n, si Adan ay malungkot. Pero ang sinasabi dito ay meron kasing purpose ang Diyos. At ang purpose ng Diyos, hindi yun ma-accomplish kung walang kasama po si Adan. Amen po ba? Kaya it reveals that God did not design human beings for isolation. No? Ulitin ko po, kahit meron kang magandang environment, kahit meron kang magandang trabaho, kahit meron kang magandang experience, pero kailangan mo pa rin, hindi mo pa rin kayang mabuhay ng fulfilled kung wala kang meaningful human relationship. Kaya, sabi mo sa katabi mo, salamat sa Diyos, binigay ka niya sa akin. Sabi mo sa kanya, yan. Sabi mo sa akin. Amen, no? Masaya ba kayo?
Okay. Now, tignan natin. I-ano lang natin. I-exegete lang natin itong verse na to, no? Tingnan ang sabi ng Bible sa atin. Sabi diyan, yung Hebrew word po ng alone is libado or libado, no? Ibig sabihin is isolated or without corresponding companion. No? Ibig sabihin ng alone ay wala daw pong katumbas na kapareho si Adan. No? In fact, sabi sa verse 20 po, Adam was not found a helper suitable for him. Si Adan, siguro nakipag-fellowship sa mga hayop, sa elepante, sa aso, o kaya nakipag-fellowship sa unggoy. Sabi niya, parang kapareho ko to Pero hindi pa rin, no? Sabi ng Diyos, wala daw pong mahanap ang Diyos na suitable for him. I believe na, of course, si Lord naman ay alam niya naman lahat ng bagay na ito. Pero, gusto lang ipakita ng Diyos doon sa creation na kailangan talaga natin yung human relationship. No? Kailangan talaga natin ng human relationship po. And then, ang sabi dyan, yung word na helper, sabi dyan, the Hebrew word for helper is ezer. Alam niyo po yung ezer? Sa Bible, merong pangalan na Ebenezer. Narinig niyo na ba yung Ebenezer? God is my help. Maraming tao, isip nila, helper yung babae. Ibig sabihin, mas inferior yung babae. Katulong, utusan ng babae. Pero alam niyo po ba, yung word na helper o yung word na ezer sa Bible po is described to God Himself. Is the helper of His people. Kaya yung babae, bagamat sabi ng Bible na katuwang or helper, hindi yung katulong or subordinate or alalay, no? Kundi yung suitable. Ibig sabihin, perfect partner talaga ng yung babae sa lalaki. Kaya nung nilikha ni Lord yung babae, alam niyo po ba yung sabi ni Adan? Doon, nung nilikha ng Diyos yung babae, di ba, malungkot si Adan. Tapos, pinatulog si Adan. Tapos, kinuha sa tadyang yung kay Adan, no? And then, nung pagkagising ni Adan, alam niyo po yung sabi ni Adan? Anong unang binanggit ni Adan? Sabi ni Adan, wow, man. Wow. Woman. Okay, woman po. Okay. Pinapatawa ko lang po kayo. Parang seryoso niyo masyado eh. Okay. Yan. Sabi dyan, yung word na Ezer is helper. No? A suitable helper. Ito po ay ginagamit sa term ng Diyos. No? For example po, sabi ng Psalm 33 verse 20, sabi doon na our soul waits for the Lord. He is our help and our shield. He is our Ezer. No, kaya ang babae po ay hindi po siya katulong, hindi po siya mas mababa, no? At hindi po siya alalay, no? Ang babae. Ibig sabihin si Lord ang nagbigay po sa tao ng necessary support sa lalaki, no? Partner, merong kulang ang lalaki na yun ang pinupunan po ng babae. Okay? She was created because the man by himself was incomplete of the task that God has given for humanity. Yun po yung purpose ni God. And alam niyo po ba, sino dito naghahanap ng partner? Wala. Of course, sa mga single, no? Sa mga single, alam niyo, kung nagpe-pray kayo for partner, for future partner, huwag niyong hanapin sa iba. Hanapin niyo sa Diyos. Hingin niyo sa Diyos. Hingin niyo po sa Diyos. Kasi ang sabi ng Bible sa atin, God provides for Adam. Ang Diyos ang nagbigay. Sabi doon, I will make a suitable helper. Sabi ng Bible, ang Diyos, I will make a suitable helper.
Kaya, the best person para hingan or hanapan ng future partner ay si God. Amen? Yan. And sabi dyan, suitable for him. The Hebrew expression is kinigdo. Ibig sabihin, tingnan niyo po, ibig sabihin, corresponding or matching, para sa kanya, or standing opposite him. Okay? Corresponding, ibig sabihin, katumbas niya, at match naman sa kanya, at the same time, is opposite din sa kanya. Naniwala ba kayo doon? Na yung partner mo ay opposite din sa'yo, hindi kayo magkapareho. Pero, design talaga ng Diyos yan. Magkaiba kayo, hindi dahil pinapahirapan kayo ng Diyos. Ano ba to? Ibang-iba tong asawa ko, parang parusas mo sa akin. Hindi. Kundi, magkaiba kayo kasi yan ang design ng Diyos para magtulungan kayo. Kung ano ang kalakasan, kahinaan ng isa, ay pwede kalakasan ng isa para magtulungan po kayo. Amen? Kaya the woman, pakinggan niyo po ng mabuti. Nilalatag lang natin yung foundation po ng ating pag-aaral. No? Yung babae po ay hindi po servant ni Adam. Yung babae ay hindi po servant. Suitable helper po ang babae. No? Hindi po utusan ng babae. Ang babae po ay is not a competition for Adam. Nilagay ng Diyos ang babae hindi para mag-compete silang dalawa. Kaya sa mag-asawa o sa community, nilagay tayo ng Diyos para hindi tayo mag-compete. No? Yung parang paligsahan ang pag-aasawa, hindi po. Pagtutulungan po ang pag-aasawa. At ang babae din po ay hindi po a replacement for man. No? Kaya sabi nila, ay, mas magaling ang babae, mas magaling ang lalaki. Hindi, mas magaling ang babae. Hindi po. Ang babae po is not a replacement for man. Ang babae po ay nilikha ng Diyos para sumama sa lalaki at maging suitable and corresponding partner. Amen po ba? Now, ang sabi ng Bible sa atin, ayan. Sabi ng Bible po sa atin, basahin po natin. Mga Ngaral, chapter 4, verse 9 to 10. Okay, basahin natin. 1, 2, 3, go. Amen. 2 is better than 1. Mas maraming nagagawa, no? Ang mas marami or dalawa. Pag nabuwal, merong tutulong. Kaya hindi talaga disenyo ng Diyos ang mag-isa ka lang. Sabi ng sunod na verse, 1, po, basahin po natin. Kung malamig ang panahon, maaari silang magkabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit, saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Abang sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid ay may tatlong pelikula na hibla ay hindi agad malalaman. No? Sabi lang ng Bible sa atin na we are not designed to be alone. We are designed to be with companion with other or partner. We are designed to be companion with one another kasi mas maraming nagagawa ang madami. Amen po ba? Mas maraming pakinabang. Alam niyo po yung porcupine. Alam niyo po yung porcupine? Ito yung parang tusok-tusok. Naalala ko po dati nung nasa Coron po kami, nagkukwentuhan yung mga tagbanwa. And then napagkwentuhan kasi nila doon sa kanila kasi parang bulldog or gubat. May malaking ahas daw doon na kasi laki ng poste. At nakikita daw nila, ang tawag nila Pogi eh. Nandiyan si Pogi. Talaga nakasama nila, mabait naman daw, hindi naman ng And then, habang nagsasalita sila ng tagbanwa, nabanggit nila yung ito, porcupine. Tapos ang tawag pala sa tagbanwa, ang porcupine is durian. Durian. Habang nagkukwentuhan sila, tapos nakikinig kami, Pastor Lawrence, tapos nabanggit nila, yung durian, kinain yung kahoy.
durian, kinain ng kahoy. So, ano yun? Yun pala, yung durian pala sa kanila, itong porcupine pala is durian ang tawag doon sa kanila, no? And alam niyo po yung porcupine, mayroong story lang dito, no? Yung taglamig, no? Taglamig sila, nilalamig sila. And para makasurvive sila, kailangan nilang magdikit-dikit. Kasi nga taglamig, kailangan nilang magdikit-dikit. Kaso pag nagdikit-dikit sila, tutusok sila. Kasi nga tusok-tusok yung porcupine. Pero, kaya umalis sila. Kung pag humiwalay sila kasi nasasaktan sila eh. Pero, kailangan nilang magdikit-dikit para makasurvive, para mabuhay itong mga porcupine na ito. Kaya tayo, minsan gano'n, no? Tayo, iba-iba tayo dito sa simbahan. Tama po ba? And sometimes, pag nagsama-sama tayo, nakikita natin yung kahinaan ng bawat isa. Kaya nga, sa mag-asawa talaga, na-expose lahat. Di ba? At nakita mo yung mga differences, mga weaknesses ng mag-asawa. Pero kailangan mo pa rin sumama. Kailangan mo pa rin manatili po sa kanya. Tama po ba? Ganoon din po sa simbahan po. No? Tayo dito, nagsama-sama tayo, no? Knowing na magkakaiba po tayo, and kailangan nating magdikit-dikit pa rin. Amen? Anong gagawin natin? We need to learn to adjust. We need to learn to help one another. We need to learn to bear one another weaknesses. No? Kaya, don't expect na lahat tayo dito ay palagi nating may inspire ang bawat isa. Sometimes, we will disappoint each other. Ako po, pwede ko kayong ma-disappoint. No? But, kailangan natin magsama-sama kasi yun ang design sa atin ng ating Panginoon. Amen? We are here because God created us as a family and God designed us for relationship. Okay. Introduction pa lang po yun. Joke lang. Kaya, ito, ayan, nandito po tayo, no? Tinignan lang natin yung creation, yung foundation, doon sa Genesis, we are designed for relationship. It is not good for a man to be alone. Now, tingnan naman natin yung church. Tingnan naman natin yung church. Ang sabi ng Ephesians chapter 2, verse 19, sabi do, so now, sabi dyan, so now, anong sabihin ng now? Kayo, nakakilala na sa Diyos, nanampalataya na sa Panginoon, niligtas na ng Diyos. Kayo, Gentiles, kayo dati, malayo kayo sa Diyos. Wala kayong Panginoon. And sabi ng Bible, so now you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with all God's holy people. You are member of God's family. Kayo, Gentile, magkakalayo kayo, hindi nyo kilala ang Panginoon dati, pero ngayon, hindi na kayo strangers, hindi na kayo iba, hindi na kayo others dito sa simbahan. No? You are citizen of the kingdom of God, and you are part of the family of God. Ang sabi ng sunod na verse, sabi dito, we are carefully joined together in Him, becoming a holy temple for the Lord. Through Him, you Gentiles are also being made part of this dwelling where God lives by the Spirit. Tanong ko po sa inyo, no? Sabi kasi dito, carefully joined together in Him, becoming a holy temple. Now, tanong ko po sa inyo, sino ang temple of God? Sino ang temple of God? Ha? Tayo bilang isang Christian, we are temple of God. Tama ba? Pero alam niyo po ba, sa New Testament, dalawa ang pinapatungkulan sa temple of God. Una is yung mga believer. Una is yung tayo. We are the temple. Every individual na nananahan sa atin yung banal na spirito. We are temple of God. Pero alam niyo po ba that we are, as a church, we are God's temple. As a church. As an individual, you are the temple of God. As a church, you are a temple of God. Ano ibig sabihin ng you are a temple of God? Ibig sabihin po, we are bearing the presence of God. As a church po, nandito po yung presensya ng ating Panginoon. At kung nandito ang presensya ng Diyos, nandito din po yung Espiritu ng Diyos, nandito yung paghahari ng Panginoon. Amen? At kung nandito ang paghahari ng Diyos,
Dapat nandito din ang paghahari ng pag-ibig sa atin, sa ating buhay. Ng kapayapaan, ng pagkakaisa sa ating simbahan. Kasi we are God's temple. Sa mga Hudyo po, ang temple of God is a distinction of their faith. Yun yung parang pagkakakilanlan po nila na sila po ay sumasamba sa isang Diyos na si Yahweh. At sa labas po, sa mga taong hindi nakakilala sa Panginoon, tayo as a temple of God, dapat nakikilala tayo na nandito ang presensya ng ating Diyos. Naghahari sa atin ang pag-ibig ng Panginoon. Naghahari sa atin ang pagkakaisa dito sa temple of God. Amen? Ayan. Anong topic natin ngayon? God created us to belong. To belong to what? We belong to a family. No? We belong to a family. Ang sabi nga doon, sabi ng Ephesians 2:19, basahin ko ulit, you are member of God's family. Kaya ang church is not a weekly, it is more than a weekly gathering, ang simbahan. Ang church ay hindi lang pupunta ka sa church, sisimba ka, no? It's not. It is a family. We are part of God's family. Na kung saan ma-exercise natin yung magkakakilala tayo. No? Magkakakilala tayo, we can exercise love, we can exercise support for one another. Dito tayo lalago. Kaya nga sabi dun sa kanta kanina, ano ba sabi doon? In this church, in this church, I will go. I found where yun nakuha ko na, no? Kaya tawanan ako ni Jen, I found where I belong. In this church, I will grow. Do you find yourself na you are belong in this church? Amen? Hindi ka foreigner, hindi ka bisita dito sa church. You are part of God's family. Sabi mo nga sa katabi mo ulit, hindi ka bisita sa church na ito. Na? You are part of God's family. At ang tunay, no? At ang tunay na family po ay nagkakakilala. Meron bang part ng family na papasok ka sa family, tapos upo ka doon, tapos kakain ka lang, tapos wala, hindi ka na makipag-usap o naalis ka na ulit. No, hindi, no? Ang pag nag-family, pagpapasok ka sa family, mag-stay ka doon, kakausapin mo yung family mo, tapos yung ano man yung mga pinagdadaanan, yung mga concern ng family mo is nagtutulungan po kayo. Amen po ba? Ako po, napunta po ako sa church. Isa po sa nagpa-stay talaga sa akin sa church is yung naramdaman ko yung spirit of belongingness na simbahan. Nung nagpunta po ako sa church, ako kasi ang background ko po kasi, product ako ng broken family. No? Yung nanay ko, bata pa lang ako, nagkahiwalay na. Kaya napunta po ako dito sa Cavite, tapos nadala ako sa simbahan, at yung simbahan na yon, talagang nung punta ko doon sa church na yon, hindi ko naramdaman na, bago pa lang ako hindi ko naramdaman na parang iba ako. No? Sinama kami, tatlo kami magkakaibigan, sinama kami, and then, kaya nga kasi dati sa namin, meron kami Korean missionary. Every Sunday, lagi may pagkain. Kaya ang pagkain, talagang nagpapa-unite ng mga tao yan. Every Sunday, pupunta kami dati dahil sa pagkain. Pero alam niyo po, kalaunan, naging part kami ng family na doon ko naramdaman. Honestly, hindi ko naman po inaano yung magulang ko. Pero sa church ko po, tunay na naramdaman yung spirito ng pamilya. Sa church. No? Kaya, we are God's family. Amen? At alam nyo ba, isa sa pinaka-dahilan kung bakit ang isang tao nag-stay sa church, kasi naramdaman niya that he or she is part of that family. That family. Kaya I encourage everyone, pag meron tayong mga bago na nandito, no? Ay, may bago. Talagang natin, kamayan natin, kausapin natin hanggat maaari. Kasi kailangan nating may paramdam sa kanya that he or she is part of God's family. Okay? Yan. Meron tayong tinatawag na fellowship. Di ba? Pero alam niyo po, ang ibig sabihin ng fellowship,
ay hindi lang siya yung pagsasama-sama. Ang ibig sabihin ng fellowship po is sharing life, sharing faith, sharing burdens, and participating together in a common purpose. No, yun ang ibig sabihin ng fellowship. Di ba, ibig sabihin, pag binabanggit natin yung fellowship, ay, punta ka sa church, may fellowship tayo, may sama-sama tayo. Pero ang ibig sabihin sa Bible ng fellowship or word na koinonia is sharing life. Kaya nga, tayo dito, sometimes, we are vulnerable. It's okay to be vulnerable. Yung bang magpakita ng kahinaan. Pero pag nag-share ang ibang tao sa atin ng kahinaan, huwag naman natin ikalat. Ay, ganun pala siya, ganun pala siya. Dapat, natin, kumbaga, pinipreserve natin. Hindi natin sinishare ng kahit sino yung buhay ng ibang tao. And we are sharing faith, our journey. At higit sa lahat, no? Nagsishare din tayo ng ating mga burdens, mga kabigatan po sa ating buhay. Kaya sa church, very unique ang simbahan. Kasi ang simbahan, walang pinipiling age. Kahit bata, matanda, no? Welcome dito lahat, pinagsama-sama tayo. Yung tito ko na hindi Christian, nung umuwi ako ng Davao dati, ito yung namangha siya sa mga born again Christian. Ang sabi niya, nakaka-amaze kayo mga born again Christian. Kasi kahit hindi kayo magkakilala, is para bang magkakapamilya kayo. No? Parang magkakapamilya kayo kasi one time, punta ako ng, young people pa lang ako noon. Sabi ko, kasi nagstay ako doon ng 1 month, sabi ko sa tito ko, hindi ako mapakali na hindi ako nagsisimba. May simbahan ba dito? Tapos, ang simbahan medyo malayo pa. Kaya umatin ako doon. Tapos pag uwi niya, sabi sa akin, nakaka-amaze kayo mga born again Christian. Kahit hindi kayo magkakilala, nagkakasama-sama kayo. No? At para kayong magkakapatid sa Panginoon. And that is the spirit of a church. No? Magkakakilala tayo. Hindi lang tayo magkakilala, kundi magkakapamilya po tayo. Amen ba? Now, sabi dyan, we exercise sharing of burdens. Meron pong practical na sinabi si Paul pag mag-share ng burden. Sabi ng Bible sa atin, sabi sa Galatians chapter 6 verse 1, sabi diyan, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, pagkakamali, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya, subalit gawin ninyo ito ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Anong sabi ng Bible? Pag meron daw nagkamali, pag meron daw po nagkasala, anong sabi? Ituwid daw po. Itama. No? At sino daw po magtutuwid? Yung taong, sabi niya, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong mga pinapatnubayan ng Espiritu. Now, mga kapatid, sabi ko nga po kanina, we are all not perfect. We are vulnerable po. Tayo po, mahihina po tayo, no? Kaya kung merong nagkasala sa atin, nagkamali, ano dapat natin gawin? Ituwid daw po. At sino magtutuwid? Yung pinapatnubayan ng Banal na Espiritu. At sino yung mga pinapatnubayan ng Banal na Espiritu? Yung mga taong anak ng Diyos. Pero, kung sa tingin mo, parang hindi ka pa matured enough para ituwid yung tao na yun, direct dun sa tao na yun, ang gawin mo, maghanap ka ng tao na pinapatnubayan ng Banal na Espiritu. Hindi mo, pag nakita mo, nagkamali, napansin mo, hindi mo siya parang sasabihin sa marami. Ikaw, Lord, ako ba pinapatnubayan niyo na ba ng Banal na Espiritu? Tignan mo yung sarili mo. At sabi diyan, malalaman mo kung pinapatnubayan ka ng Banal na Espiritu. Ang sabi diyan, gawin mo ito ng mahinahon at maingat. Mahinahon at maingat. Kaya, every time na nakita natin ng kapwa natin, Kristyano na nagkamali, nagkasala, is ituwid daw po natin. Huwag ikukwento sa iba. Huwag i-chismis sa iba. Huwag agad i-judge, no? Kundi ituwid po. Amen po ba? For example, si pastor. Si pastor. Nalala ko, kasi ako, pwede naman na magkamali, yung pastor din, di ba? No? Nalala ko nga yung pastor, pumasok doon sa bar. Tapos nakita ng isang member. Yung isang member, pumunta agad doon sa isang member, sabi niya, eto na nga, sinong nakita ko? At saan ko nakita? Sa bar.
si pastor. Gano'n, no? At yun, si pastor doon. Nakita niya sa bar, no? Sa bar. And then, paglabas, si pastor, paglabas, inabangan pa talaga kung ano. Paglabas, pag ganun-ganun si pastor. Ganun-ganun. O, hulaan mo kung ano ang itsura ni pastor ng paglabas. Di ba? Inakwento sa iba, no? Pero, yung pala, ginawa ng pastor doon, meron palang binisita, pinag-pray. Eh, dahil parang hindi mapigilan si pastor sa pag-pray, binugbog siya ng mga ano doon, mga bouncer, kaya paglabas ni pastor, ganun-ganun siya, no? Pero ang nakwento kay pastor ay, nandun, baka naglasing si pastor, o ano, nag-chick si pastor, no? Kaya, sabi pa ng Bible sa atin, ang totoong pagmamalasakit po sa kapwa ay pagtutuwid, pagtatama. Pero ang pagtatama ay dapat po ginagawa ng patnubay, pamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Ang sabi ng Bible, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin sa bawat isa. No? Ibig sabihin, magkaroon tayo ng pakialam sa bawat isa po sa atin. Sa gayon, paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kung inakala ninyong kayo'y nakakahigit sa iba, subalit hindi naman dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Mga kapatid, sabi diyan, let us share one's burden, no? Magbuhatan daw po tayo ng pasanin po sa isa't isa. Pero, alam niyo po, to share someone's burden does not mean removing the burden of yung burden niya, yung kabigatan niya. Hindi naman ibig sabihin na gano'n eh. Yung bang may burden yung tao. Kasi minsan, minsan, ganito kasi tingin natin eh. Pag may burden yung tao, isip natin, tanggalin yung burden niya. Alisin yung burden niya. Doon tayo nakakatulong. Hindi gano'n. To share one's burden, just be with them. Just be with her. Para bang may kabigatan siya at para bang nakikibuhat ka doon sa burden niya. At paano natin gagawin? Kausapin lang, makinig lang tayo, manalangin tayo. No? Tama? Kung meron siyang napakabigat na problema, meron siyang mga kailangang bayaran na 10 million, hindi mo naman kaya yun. No? Okay? Review mo na lang ng price at makipagkwentuhan ka sa kanya. No? Ibig sabihin, we share others' burden. Kaya ang tunay na church community, no? Ang sabi kasi diyan ay yung burden diyan is yung pagkakasala, no? Mga bigate, no? Kaya sabi diyan, ang tunay na church community ay hindi naghahanap ng dahilan para itulak pababa ang taong nadapa, naghahanap ito ng paraan upang tulungan siyang makatayo muli. That is a church community. Hindi para husgahan at ibaba yung tao, kundi tulungan yung tao at i-lift up siya ulit at makapagpatuloy sa kanyang pananampalataya. Amen? Pero mag-ingat po tayo, sabi diyan, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Mag-ingat daw po tayo sa pagtulong. Ang pagtulong po natin ay hindi yung i-compare natin yung pagtulong natin sa ginagawa ng iba. Ay, ito yung nagawa ko diyan. Hindi ganoon, no? Sabi diyan, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa, sa gayon ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Ibig sabihin, when you help someone, don't compare kung paano tumutulong din yung ibang tao. Gawin mo kung ano yung part mo. Sabi diyan, huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalangin. I encourage you, everyone, ganito, tayo po, meron tayong, listen to this, bilang isang Kristiyano, isipin natin mabuti ito. Meron tayong private time with God. Private time with God. Devotion, prayer. Meron din tayong public worship. Public worship. Sama-sama tayo dito. But I encourage everyone na magkaroon din tayo ng private service. Private service. Yung mga public servant, kailangan talaga, pinapakita nila yung ginagawa nila. Kahapon, yung mayor namin, nagbigay ng ng bigas. Naka-Facebook yun, lahat yun, di ba? Pero tayo bilang isang Christian, dapat meron tayong private service. That no one ever see, only God. Ikaw lang.
protect you from comparing other people. Mag-serve ka kay Lord kahit hindi mo na ipakita. Kasi yung audience natin sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa pagtulong natin sa kapwa natin, ay ang Diyos po. Amen? Kaya, every time, sabi ng Bible sa atin, every time na nagagawa tayo ng mabuti, huwag natin ipahayag sa iba kasi ang Diyos yung pinaka-audience po natin. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Now, ang sabi dyan sa verse, nandyan pa ba kayo? Sabi dyan sa verse 5, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Ito po, no? Ito po. Kanina, carry one's burden. Magtulungan daw tayo sa pagbuhat ng burden. Pero huwag natin kakalimutan, sabi din ni Pablo, ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Ibig sabihin, may burden ka, sinare mo sa iba. Pero huwag mo na i-expect na palagi kang makaingin ng tulong sa iba. Kasi burden mo yan, you are responsible on that, no? And I believe if you pray to God, and God knows your situation, the Lord will send a help for you. Pero, huwag mo namang parang isipin na, ay, kailangan ako tulungan ng kapwa ko. Kailangan akong, para bang obligadong tumulong ang kapwa sa atin. Hindi ganun. Kasi ang sabi ng Bible sa atin ay, bawat isa sa atin, magdala ng sarili nating kabigatan. Pero, reminder na tayo po ay dapat magtulungan. Kaya, Christian community does not remove personal responsibility. Mga kapatid, ulitin ko po, no? Christian community does not remove personal responsibility. Kasi last time po, merong isang tumawag sa akin, kaibigan ko, laging may humingi ng tulong sa kanya. Humingi ng tulong. Lagi yun, lagi. Pero, para bang sa kanya sumasandal yung tao. Para bang ang Diyos ng tao ay siya na palagi tinatakbuhan, parang gano'n. It is good na ikaw, nakita ka niya na parang able ka tumulong, no? Pero, huwag nating hayaan na ang tao is dumipende sa kapwa niya tao. Ang pinaka-goal natin sa pagtulong ay dalhin yung tao sa Diyos na siya ang lubos na makakatulong talaga sa atin. Amen po ba? Amen? Agree ba kayo? Ayan. Okay. Pangalawa. Okay, pangalawa po is we belong to a body. Pangalawa po yan, number 2 po yan, di lang nabago, no? Okay, mukhang mahaba-haba ito enjoy ko kasi ngayon, nakasama ko po kayo Okay, yan. Pangalawa po is we belong to a body. Tayo po, hindi na tayo belong sa isang family, we are belong to one body. Ito po, nakikita niyo po, physical body. Ginamit ni Apostle Pablo ang physical body para illustration na we belong to one body. Si Kristo, tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Tayo po yun, siya yung ulo. Na kahit binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay natiling isang katawan. No? Subalit nilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Tayo po, ang Diyos po ang naglagay sa atin dito. Iba sa atin dito ay isip. Tayo nag-iisip sa simbahan na ito para sa ikalalago ng ating simbahan. Iba sa atin dito ay mga kamay. Tayo ang kumikilos sa simbahan na ito. Iba sa atin dito ay tayo yung mga paa. No? Iba sa atin dito is tayo yung mga tenga. Tayo yung mga nagsishare ng gospel. Tayo yung mga bibig. Iba-iba po. At ang Diyos po ang naglagay sa atin dito. Amen? Hindi tayo ang, ito kasi ako kaya ito yung ko sa inyo. No? Hindi, ang Diyos ang naglagay para walang magmayabang. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan may tuturing na katawan. Wala namang ganon. Isang katawan, puro mata. Walang ganon. O puro kamay. Ngunit ang totoo ay maraming mga bahagi. Ngunit, isa lamang ang katawan. Now, isipin niyo po mabuti ito. Mga kapatid, isipin niyo mabuti. Anong parte ka ng katawan dito sa katawan ni Kristo sa simbahan? Anong part ka ng katawan ni Kristo dito? Ha? Anong kuko po, Pastor Kuko? Why not? Kuko ko yan. Napaka-importante yan. Sabi nga nila, pag wala kang kuko, mamamatay ka. Mamamatay ka sa katay, wala kang pangkamot, di ba? Pero ngayon, meron na kasing mga pang ganun, no? Pero, ibig sabihin, kahit kuko ka, importante ka.
Kahit hindi ka nakikita. Yan ang sabi ng Bible. Sabi diyan, ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi ganong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda, siya nating higit na pinapahalagahan. Kaya dito sa church, walang nakakataas. Kahit ako po, palagi nakikita nagsasalita sa harapan. No? Hindi po ako mas mataas, hindi po ako mas importante. In fact, ang sabi ng Bible, yung mga ginagawa natin sa church na hindi nakikita, yun pa ang mas lalong mahalaga. Mas lalong importante ang sabi po ng Bible. Kaya huwag na rin sabihin na, ay, dito lang kasi ako, hindi ako tumatayo sa harapan, or hindi kasi ako magaling mag-awit, or ano man. No, importante ang bawat isa po sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, importante ka. Yan, importante ka, yan. Okay. Amen po ba? Kaya, malapit na ako matapos. You cannot fully become what God wants you to be. Ulitin ko po. You cannot fully become what God wants you to be while living disconnected from the people God has placed around you. Kailangan natin ang isa't isa para lumago tayo. Para ma-fulfill ng Diyos yung disenyo niya sa atin, yung katawagan niya sa atin. We need each other. Don't disconnect yourself. You belong to God's family. No? You belong to God's family. Okay. Sabi dito, church, you are not an audience. Sa church na ito, you are part of the body of Christ. You are part of God's family. Okay? Kaya, pag pupunta tayo dito, don't just observe. No? Ano yung mga, ano sa simbahan, ano yung itsura ng simbahan. But, when you come to church, isipin mo, you are part of this family, and, Lord, how can I contribute dito sa family na ito? Dito sa family na ito. Sa family of God. Ako po, napunta na po ako sa 3 simbahan. Yung Mother Church ko po, at yung church na pinagdingkuran ko rin, at dito po sa simbahan na ito. At ito lang man po masasabi ko, no, na ang Diyos po ay napakabuti sa akin sa buhay ko. Kasi sa lahat na napuntahan ko po ng simbahan, I feel the leading of God, the presence of God, the Spirit of God, saan man ako dinala ng Panginoon. And what I'm saying is this, no, na dito sa family po na ito, sa family ng Jesus the Center, I feel the purpose of God, na meron pang pinapagawa ang Diyos sa akin dito sa church na ito. Kung wala na akong gagawin sa church na ito, God will remove me in this church, no? But, ang sinasabi ko lang is, grateful po ako na napunta po ako dito sa simbahan po na ito, na nakilala ko po kayo. Amen? Hopefully po, ganoon din po tayo sa isa't isa. Magkakaiba po tayo. Sometimes we will disappoint each other, but we belong to God's family. We belong to God's family. Amen? Kaya, I appreciate po ang bawat isa po sa atin. You are a blessing. Blessing po kayo sa church ko na ito. Amen? Let us pray. Father God, we thank you, Lord. Sapagat, Lord, hindi nyo lang kami niligtas, Panginoon, kundi nilagay niyo po kami sa isang komunidad, sa isang pamilya. At Lord, sa mga taong nananampalataya, nagtitiwala at tinawag niyo po, wala pong aksidente, Panginoon. Walang aksidente, O Diyos. At hindi po aksidente kung bakit kami dito napunta sa church na ito. Maraming church sa paligid. Maraming local church. But, Lord, we believe, Lord, na kayo po ang naglagay sa amin dito sa simbahan na ito. Para maramdaman namin ang presensya niyo, para lumago pa kami sa aming pananampalataya, Panginoon, at higit sa lahat, Lord, para makapaglingkod kami sa inyo. Makalingkod kami sa ibang tao. Ma-exercise namin, Lord, yung pagmamahal niyo na binigay niyo po sa amin. Yung pagpapatawad niyo na binigay niyo po sa amin. Lord, yung pasensya niyo na binibigay niyo po sa amin, ma-exercise din po namin yun sa kapwa namin.
na Lord, makapagbigay din kami, Lord, ng pagmamahal, ng pagpagpatawad, ng pasensya, Panginoon, at kung ano man po ang pinagkaloob niyo po sa amin. Lord, thank you. Thank you, Lord. This is not an accident, Lord. Why we are here. Why you put us, Lord, on Jesus the Center World Vision Church. Salamat po. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat.